uy, gawin mo to, automatic kikita ka ng malaki or kikita. Kapatid, hindi po totoo yun. Yun po yung totoong scam. Next question, I see that you're really a good father, no? Kasi kahit ngayon kasama mo yung anak mo, nakita ko pa. And sir, I know for sure na hindi naging madali. Ano yung pinaka-struggle mo when you were starting sa forex trading? Siyempre, since ang akala po kasi ng iba, na once you started forex trading, paldo agad. Yayaman agad. There's no such thing and there's no, hindi totoo yung overnight success. If there are people na nangangako sa inyo na uy, gawin mo to, automatic kikita ka ng malaki or kikita, kapatid, hindi po totoo yun. Yun po yung totoong scam. Kasi ang totoong forex trading, you have to understand na dapat during the first 3 months, very crucial yan, ito yung time na masusunog ka. Ito yung time na sasabihin mo sa sarili mo na hindi para sa akin to. Hindi para sa akin to, di ba? Bakit pag nakikita ko sa video parang andali? Di ba? Pero nung ako na nandun, ba't parang natatalo ako? Ang pinakamasakit kasi dyan, yung natatalo ka. Di ba? So, those are the things that you have to overcome and you have to understand. Alam mo bakit? Mahirap siya. Totoo, mahirap. Huwag natin yung paka-plastic-plastic ba? Mahirap siya. Di ba? Huwag natin i-hype ang mga tao. Mahirap siya. Alam niyo bakit mahirap? Kasi may value siya. Kaya siya mahirap. At lahat ng may value sa mundo, dapat lang mahirap. Kasi kung madali to, edi sana lahat ng tao ito na ginawa. Mayaman na lahat, Lahat no? sana tao mayaman na. Pero hindi po eh. Hindi siya ganon and never siya magiging ganon. Diba? But because this is the reality, kapatid. So, grabe sir, no? Napaka-humble, napaka-honest na may process talaga din. And sir, last na lang talaga. Ano yung ma-advise mo na talagang mag-continue sila? Kasi usually, sabi mo nga, on the first 3 months, usually dun yung sunog. Sa'yo ba, kailan mo nakita na, uy, ito para sa akin to? At what month, at what year mo nakita along the way sa process mo? Well, actually, that's a very, very complicated question. Eh. Kasi, depende kasi talaga yan sa tao. Depende kasi talaga sa tao. Sir. On my end, hindi ko lang talaga siya sinuko. Kasi, at the end of the day, kasi bubugbugin ka talaga nito. Literal, brother. As in, it will knock you on your ground. Talaga literal. Kaso, it's not kung ilang beses kang natumba. Pero kasi walang ibang pupulot sa'yo kundi ikaw rin. So, kung ako lang, tatanungin nyo, anong best advice ko? Kapatid, ilaban mo lang siya. Kakalaban mo, hindi mo nararamdaman gumagaling ka na. Kakalaban mo, natututo ka na. Diba? At the end of the day, kakalaban mo, natatalo ka, nasunog ka, laban lang ulit. Diba? Laban lang ulit. Ito matindi. Habang tumatagal, ang hindi mo nakikita, unconsciously, okay, natututo ka na mag-risk management. Kasi alam mo bakit? Kapag nasunog ka, doon ka mag-iingat eh. Doon ka masasaktan. Hindi kasi totoo yan eh. Let's just face the fact that may tinatawag na beginner's luck. Na kapag yan, ako bago ako, grabe, no? Grabe, panalo ako to $300 for today. So ako, bilang bago, putik, ganito lang pala kadali ito. Diba? So ang akala natin yun na yun. Ang hindi nila alam, minsan siraulo din ang market. And we have to respect the market. And pinaka-importante sa lahat, alam mo kung ano? You have to respect your capital. You have to protect your capital at all costs. Kasi yan at yan ang magpapatagal sa'yo. At yun ang magpapagaling sa'yo. So anong advice ko? Kung masusunog ka, magpasunog ka. Not intentionally ha. Don't get me wrong ha. Kung masunog ka, okay lang. Because the experience, yan ang magpapatibay sa'yo. Kasi kahit gaano tayo kagaling na magturo na ito gawin mo, ito yung risk management, kahit gaano tayo kagaling, believe me or not, kung hindi mo naramdaman kung paanong pakiramdam masunugan, hindi ka gagaling. So basically, it's part of the process. You have to undergo and you have to experience it and by then, doon ka gagaling. So yun yung advice ko. Sir, thank you so much. Thank you. Maraming salamat po sa oras. Thank you so much, Sir MJ. Napakaswerte natin guys, Sir JC. Thank you, sir. Thank you, brother. Thank you.